Former President Rodrigo Duterte may matinding reaksyon sa kaso ni Franz Castro. Nagpatutsada si Davao City Representative Paulo Duterte sa mga kritiko ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos itong sampahan ng kasong kriminal ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa isang statement, sinabi ni Congressman Duterte na may karapatan ang sinuman na magsampa ng kaso laban sa isang individual sa korte. Ngunit hindi aniya dapat maging balat sibuyas ang mga lingkod bayan at hindi dapat gamitin ang karapatan upang patahimikin ang kritiko. Kung tutuusin ay mas masakit pa umano ang natanggap na pambabatikos ng dating Pangulo sa nakaraan, ngunit hindi naman nagsampa ng kaso laban sa sinuman. Giit ni Duterte, kung may nasabi man ang kanyang ama na ikinatakot ni Castro, ay dapat nitong linisin ang pangalan sa halip na nagtatago sa likod ng sinasabing karapatan. Dagdag pa ng dating presidential son, bilang kongresista ay marami umano siyang alam patungkol sa tinawag nitong makakaliwang party list representatives. Sa huli, bumwelta si Duterte na dapat nang tigilan ang kadramahan at paggamit sa media. Mababatid na kinasuhan ni Castro si dating Pangulong Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office para sa grave threats at paglabag sa anti-cybercrime law matapos umanong pagbantaan ang kanyang buhay sa isang programa sa telebisyon. Diyan yung pagsasampa ng isang makaliwang kongresista ng kaso laban kay Presidente Duterte. Yung mga partners, ang daming tumawag sa akin. Pinutakte ko ng media. Ano daw reaksyon ni Presidente Duterte? Sabi ko, wala. Abay, ang balita ko, naalaman niya, nabasa niya na sinampahan siya ng kaso, tapos bumalik sa tulog. Bakit yun naman kasi siseryosohin yung mga ganyan, no? Anyway, alam naman natin na ang Presidente, miski wala na siyang immunity, siya ay isang senior citizen at tingnan po natin kung anong sinasabi ng civil code pagdating sa mga senior citizen. No? At syempre, ang pinag-uusapan ay grave threats. Yeah. Well, ang sinasabi naman ng Presidente dyan ay tayo talagang nangyayaring digbaan sa panig ng gobyerno ng Pilipinas, mga kalaban niya. At syempre po, kapag meron digmaan, merong patayan. At syempre po, ang ating dating Presidente, dahil siya Presidente, hawak niya ang tunay na mga impormasyon kung sino talaga ang kalaban ng bayan. Pero grave threats, sinong pinagbantaan ni Presidente? Hindi naman sinabi talaga kung sinong pinagbantaan. No? So abangan na lang po natin yan. Isa na namang pagpapapansin ng mga kulang sa pansin. Ayan. Samantala, attorney, ito, nagsampa din ng 2.5 million pesos na counter charges laban sa mag-inang Carol at Atom Araulio, ang dating kadre ng CPP-NP-NDF na si Jeffrey K. Celis. Ito ay kasunod po ng paghahain ni Atom ng 2 million pesos na civil complaint laban kay Celis at Dr. Lorraine Badoy. Si Jason magbabalita. Martes ng umaga nang tumungo ang dating kadre at rebelde ng CPP-NPA-NDF na si Jeffrey K. Celis sa Quezon City Regional Trial Court kasama ang kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino. Nagsampa ng 2.5 million pesos na counter charges o kontra-demanda si Celis laban sa mag-inang Carol, Atom Araulio. Ito ay kasunod ng paghain ni Atom ng 2 million pesos na civil complaint laban kina Celis at Dr. Lorraine Badoy dahil umano sa red tagging sa kanyang pamilya. So nag-file sila ng kaso against Ka Eric for damages, 2 million damages under Article 19, 20, and 21 of the Civil Code of the Philippines. Dinestorb nila sa Ka Eric. So ang ginawa natin, nag-file din tayo ng damages against Atom and Carol Araulio. Naniniwala si Tolentino na madidismiss ang kaso na isinampa ni Araulio laban Badoy. Ang sabi nila, inaabuso daw ni Ka Eric yung freedom of press, freedom of expression. Kailangan nilang patunayan yan. Paano nila patunayan yung pag-aabuso? Kailangan na bad faith si Ka Eric. In every action, good faith is presumed. Kung hindi nila ma-destroy of good faith, posible, and I'm very sure, and ma-dismiss ang kaso. Sabi naman ni Celis, direktang kaalaman at personal na karanasan sa CPP-NPA-NDF ang kanyang mabigat na ebidensya. We are very solid na kapag dumating sa trial, mailalahad natin ang iba pang detalye ng katotohanan tungkol sa involvement ng mag-inang ito na si Atom at Carol Araulio
sa CPP, NPA, NDF. Bit-bit namin ang katotohanan mula sa karanasan, kaalaman at personal na pagiging bahagi ng CPP, NPA, NDF at hindi pwedeng ibaliwala o burahin yung katotohanan na bit-bit galing sa aming direktang karanasan at direktang kasaysayan na nagpapatotoo ng mag-inang ito ay may kasaysayan at patuloy na karanasan na involved NPA, NDF. Sa huli, sinabi pa ni Celis na walang sinuman o anumang mga kaso ang makakapigil sa kanila na ilahad ang katotohanan upang mulatin ang kamalayan ng taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Attorney, anong ibig sabihin ng mga ganitong hakbang na paghahain ng countercharges? Ang kaso kasi sinampa ni Carol at yung kanyang anak ay isang kasong para sa danyos. No? Ito ay para sa libel, pero mabuti naman, civil libel lang ang sinampan nila dahil ako naman talaga sa mulat mula naniniwala na dapat walang kulong ang libel dahil meron nga tayong kalayaan ng malayang pananalita. No? So in fairness, civil lang kanilang isinampa. Now, pag ikay dinimanda ng civil, pwede ka rin magkontradimanda, no? At syempre, paninindigan naman ni Ka Eric, ako nga hardcore CPP-NPA ako. Syempre, kilala ko kung sino yung mga kasama ng CPP-NPA. Meron akong personal knowledge. Kaya siya nagsampa ng kontradimanda kasi ang paninindigan niya, yung personal na kaalaman niya bilang isang komunista at isang terorista, ay sapat na impormasyon para nga bansagan kung sino pa yung mga kabahagi nga ng CPP-NPA na isang teroristang grupo. No? So tignan lang po natin kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema, sinong paniniwalaan ang isang dating na nagsasabi na miyembro nila itong mag-ina o yung dalawang mag-ina nagsasabing hindi sila kahit kailan naging miyembro ng CPP-NPA. It's a matter of credibility. It's a matter of sino talaga ang paniniwalaan na hukuman. Malakas ho ba, attorney, yung kaso na yan laban kay Eric Celis at kay Doc Lorraine Badoy? Well, bagay kasi bawal sa amin magsabi kung malakas o hindi kasi tanging hukuman lang ang makapagdesisyon dyan. Pero siyempre, ang batas ay para mapatunayan kung anong katotohanan. At paano mo magagawa yan? Dahil meron kang mga pandinig, meron kang mga mata at meron kang pag-iisip. At yan ang titignan ng ating hukuman. May basihan ba talaga si Ka Eric bilang dating CPP-NPA terorista na sabihin na kasama niya yan dati sa organisasyon. At yun ang magiging buhay ng kasong yan. Kung paniniwalaan ng hukuman na sa personal na pagkakaalam ni Ka Eric ay talaga miyembro ang mag-ina. Pero wag nating sabihin kung malakas o mahina, yan po ay para sa hukuman. Pero yung posibleng haba na igugugol nito na panahon na attorney para maresolba kung sino nga ba ang kakatigan ng korte, nakikita mo mga ilang buwan, linggo, taon? Well, taon po abutin niya. No? May mga taon ako, may mga kaso ako na, naku, yung simula pa na, kailan ba yun? I think kopong-kopong pa hanggang ngayon nasa hukuman pa rin ng Makati, no? At yan po ay related nga sa abuse of right, no? Kasi yung sinabi naman ng abogado ni Ka Eric na 19-20-21, yan po yung abuse of right. Na meron kang karapatan pero inaabuso mo. So ang sinasabi niya, bagamat meron kang karapatan na mag-file ng kaso, inabuso mo yan. Kasi nga, hindi ko pa nakikita yung pleading, pero siguro ang sinabi ni Ka Eric, alam naman nila na alam ko na sila ay kamiyembro ko ng CPP-NPA, bakit nila ngayon ikakaila? Kaya ang kanyang teorya ay abuse of right. Sa proceeding sa hearing, sa mapagdinig sa korte, attorney, gaano kalakas yung yung mismong ikaw ay witness, mismong ikaw nakakaalam ka, tapos specific, tapos tuloy-tuloy yung pagsasalita mo, detalyado, gaano kalakas yung mga ganyan na uri ng... Well, yan yung pinagbabasihan ng hukuman kung paniniwalaan o hindi isang testigo, no? Kung talagang credible, kung consistent, at kung kapanipaniwala. So, yan ang titignan ng hukuman kung si Ka Eric. At syempre, attorney, ilan sa ating mga kababayan nagtatanong din, ano bang mga parusa o nakapaloob kapag napatunayan sa kasong ito laban sa mga individual, lalo na kay Ka Eric at Doc Lorraine? Well, dahil sinampang kaso naman na isang kasong sibil, wala pong kulong. Pero may danyos. Masakit yan. Yun nga. Kapag napabayad, masakit yan siyempre. Lalo na kung ang pondo mo naman ay hindi galing sa liquidated pondo ng Kongreso, kaya ni Ka Eric. Alam mo kung bakit malapit ang mga kapulisan, sundalos sa mga Duterte. Aside from sila talaga ang talagang may care at pagmamahal sa ating mga pulis at sundalo. Kita naman nila yan sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Nakita nila na priority talaga ni Pangulong Duterte itong mga kapulisan at sundalo. Alam nila yan.
For sure. Ay, naku, dami kong kausap na sundalo. Talagang sobrang pasalamat sila. Kahit mga pulis, pasalamat sa ginawa ni PRRD. Doon sila nagkaroon ng alam mo yun, yung mataas na moral. Hindi ko naman sinasabi sa panahon ni Pangulong Marcos hindi sila binibigay importansya. That's not my point. Pero kitang-kita kasi nitong mga pulis na ito, sigurado ako, yung ginagawa ng mga politiko, lalong-lalo na ang Congress, alam nila yan. Bakit ko nasabi? Tandaan ninyo, hindi ho ako nagsabi niyan. Si Magalong mismo, na alam nating retired general, na alam natin na talaga may mga kausap siyang matataas, na alam niyo yun, alam nila kung ano ang ginagawa nitong mga congressman. Yung mga sundalo at pulis, napaka-professional niya mga yan. Yan ay tahimik lang at hindi sila mamumulitika. Pero don't ever forget that they have the mandate not from sa mga congressman, but from the people. They are the safeguard ng ating bansa pagdating sa protecting the Constitution. Iyon ang kanilang trabaho. They protect the Constitution and ang kanilang talagang hangarin, siguraduhing masunod yun. At pag nakita na nila na someday, medyo sobra-sobra ng abuse na ginagawa ng ilang politiko, ako naniniwala ako gagalaw yan. Kasi may mga puso yan eh. May mga puso yan para sa bayan. Yan o ang talagang masasabi kong makabayan, ang mga sundalo, mga pulis. Yung mga politiko, maniwala kayo makabayan yan. Makapera lang lahat yan. Siguro sa 100%, siguro ang mga makabayan lang na politiko, mga 5 to 10%. Siguro, marami na yung 10. 5% dyan ang talagang nasa isip yung bayan. Pero karamihan ho dyan, wala. At alam mo yan, ngayon, bakit pinababayaan kanyo ng mga pulis at saka ng mga sundalo? Hindi ho nila pinababayaan. Binabantayan ho nila. Pero once they see na nagkaroon na ng abuse, gagalaw at gagalaw yan. That's for sure. Kasi yan ang kanilang mandato to protect the Constitution, to protect the citizen of this country. And pag nakita nilang inuunti-unti ng inaabuso talaga, gagalaw ho yan. Maniwala ho kayo sa akin. Hindi ko sinabi magkukudita ha. Hindi ko sinabi magre-revolusyon. Ang sinasabi kong gagalaw, they would put pressure. Yan ang sigurado tayo. Geopolitical developments and the comprehensive and concrete enhancement of our security, our economic progress, and socio-cultural collaboration after more than 30 years of ASEAN-GCC relations. I would like to point out that this is a particularly si Tambaloslos, inaantok, ayan o. Yan, inaantok. Pati yun, napunan ni Jojo. Ang bihira to si Jojo. Malay mo naman, papikit-pikit lang. Baka nag-ano lang siya, nagpapakit lang siya sa presidente. Ako naman pansinin mo. Hindi mo ko pinansin. Ba't mo ko hindi pinansin? Pansinin mo naman ako. Siguro ganun. workers. We will sama talaga na ugali ni Jojo, tinutok pa. Kita nang kasang-kasya sa screen yung pagmumukha niya. Tinutok mo pa talaga. emphasize our advocacy Ayan. Beautiful eyes. Beautiful. for rules-based international order. Alam mo, Jojo, makinig ka sa akin, ha? Huwag ka masyado na may personal. Masyado ka na may personal, eh. Pag matataba talaga, papikit-pikit minsan. Lalo yung pag tumataas ang asukal sa katawan. Huwag ka na may personal, ha? Nasasaktan ako, eh. Kaming mga matataba, minsan yung energy namin, ganun, eh. Ganon. Depende yan sa diabetes mo, di ba? Boss Dada! Ikaw, di ba ganyan ka rin? May pikit-pikit ka? Totoo kasi, alam mo yung diabetes mo minsan na pagka ganun. Kasi ang mga may diabetes, ito lang para sa kaalaman mo, extreme yan. Extreme na energetic, tas biglang extreme na bababa yung asukal sa katawan, biglang antok-antokin na. Ganun talaga yon. Huwag kang nangaano ka eh. Meron ka pa sinasabing dyan eh, hindi maganda. To maintain peace and Puyat na naman. Tagay pa more, Tambaloslos. Tingnan mo, tagay.
Pambira. Bakit ako? Di mo na ako tumatagay. Napapapikit-pekit din naman ako. Kahit nagbumotor nga, napapikit-pekit ako. Asya na ba ako? Gumaganon ako. Sa expressway na pala ako. Wag naman ganon. Ikaw naman, makaano ka naman? Si Boss Jojo sama na ugali. Sabing tumakay daw kagabi. Paano mo naman nasabing tumakay kagabi? May chiko ba? Di kaya yun ang dahilan, ba't siya iniwasan? Tanong ko lang naman yun, ha? Baka sabi siguro ni Marusa, may chiko ito, alis na nga ako. Baka mabuking kami. Wag ganon! Boss Jojo, ayusin mo yung mga circle mo dyan, ha? Yung mga zoom in mo, ha? Before I end, I would just like to make a comment because one of the important aspects of this trip will be for us to introduce the Maharlika Investment Fund to the rest of the world and certainly more specifically to the Middle Eastern countries. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. Very good development. This was how Senate Andali, Minority Leader. Alam mo, punta muna tayo dito sa Maharlika Bill. Bakit biglang nagulat din ako eh. Actually, nagulat ako. Sabi ko, hindi alam ng Pangulo na pinatigil. So, sino ang may pakana niyan? Saan nanggaling yung balita na pinatigil siya? Di ba? Nako, dapat alamin ng Malacanang yan. Kasi medyo naalala ko lang ha, isipin nyo na maigi to. Kung panahon ni Pangulong Duterte nangyari ang ganyan, kaliwat kanan ang lalabas sa social media, binabanatan ng PCOO, binabanatan si Moca, binabanatan si Sec Martin, binabanatan si Bongo. Siguro, naalala nyo nun? Pagka merong medyo conflicting statement, may binigay na statement si PRRD, may binigay na statement ang PCO, konting pagkakaiba lang. Talagang kaliwat kanan yung banat, di ba? Napansin niyo yun? Kaliwat kanan po ang banat sa PCOO nun. Pero ngayon, pansinin nyo, walang ganun. Wala kang makikitang banat. Sa katunayan, sinalba pa ng media.